Blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. Muli ay kagalakan para sa atin na magkasama-sama at makita ang bawat isa ngayong Kapaskuhan. Advance Merry Christmas sa ating lahat. No? Magaganda na ang nakikita nating design sa whenever we go to mall or sa iba't ibang pasyalan. Nakakita tayo ng mga kumukutitap na mga Christmas lights because ito na nga ang Christmas season natin. So ngayong umaga pong ito ay nagpapatuloy tayo sa ating team na pinamagatan nating Get into the Game and Win. Ang temang ito po ay pawang patungkol sa soul winning o yung pagliligtas ng mga kaluluwang wala pa sa Panginoong Jesus. And also, may kaugnayan po ito sa tema natin na ipinapatupad sa iglesia natin na wider ministry framework. Asahan po natin na from time to time ay papaalalahanan at hihikayatin tayo na makibahagi sa soul winning, church integration, members discipleship, engaging into various ministry, and rejoicing as we do these ministries. Sa katunayan nga po, last Sunday ay nakapakinig tayo ng isang mensahe kung paano we can simply share the gospel with love, clarity, and simplicity. Napakaganda po at napapanahong mensahe iyon sapagkat marami pa rin sa ating mga kapamilya, kaibigan, katrabaho o kaklase ang nangangailangang ma-evangelize at makapakinig ng gospel. Kung last Sunday, ang topic ay about evangelization, ngayon po ay mapapakinggan natin ang isang mensahe about witnessing naman. Witnessing o pagpapatotoo. Mahalaga rin po ang topic na ito as we get into the game that aims to win souls for Christ. Sa pagsisimula po ng mensahe natin, basahin natin yung ating text sa Romans 12:1-2. Ang sabi po dito, in humility and readiness to listen, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Tayo muna po ay manalangin para po sa pag-aaral ng mga talatang ito. Aming Diyos na banal, we can only understand your word through our spiritual ears, minds, and heart. So we ask, O God, for the Holy Spirit to work in the midst of us, to touch our minds, O God, our heart, to be willing to accept kung ano man po ang iyong aral para sa amin ngayong umagang ito. We will sit at the Lord's feet, eager to know and learn from Him, for we know this is for our betterment. We thank you in Jesus' mighty name. Amen. Ngayong umaga pong ito, mga kapatid, mayroong isang katanungan na mahalagang maitanong sa ating sarili at masagot na rin natin mismo sapagkat makakatulong po iyon sa ating layunin to get into the game and win more souls for Christ. At ang katanungan pong iyon na aking tinutukoy ay, how can I be an effective witness of the gospel of Christ? This is an important question that we need to ask sa ating sarili. How can I be an effective witness of the gospel of Christ? Many times po, napaalalahanan na tayo na bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo po ay tinawag na gawing mga alagad ni Jesus ang mga tao sa bawat panig ng mundo. At hindi po maaaring mawala sa disciple making ang evangelism at witnessing.
Dahil paano tayo makakapag-disciple kung wala namang na-evangelize? Hindi po ba? So this is the very first step of disciple making. Win soul for Christ. Kaya po, mahalaga na mahanapan ng kasagutan ang tanong na paano ba tayo magiging epektibong nagpapatotoo sa mabuting balita ni Kristo. Hindi lang po nagpapatotoo, epektibong nagpapatotoo. At mula po sa mga talatang ating nabasa, kani-kanina lang, sasaliksikin po natin iyon upang matuklasan ang tatlong aspeto ng buhay na mahalagang mapangyari sa atin upang maging epektibo nga tayong patotoo sa katotohanan at kapangyarihan ng gospel. 3 aspects ng buhay na nais nating i-aim. Ngunit bago natin isa-isahin ang tatlong aspeto na iyon, mahalagang malaman muna natin ang isang katotohanang sinasabi sa unang talata ng ating text. Muli ang sabi doon, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy." Atin pong tatandaan na ang gawain ng pag-eebanghelyo at pagpapatotoo ay buong-buong nakadepende sa habag at biyaya ng Panginoong Diyos. Dahil sa masaganang habag ng Diyos na ating naranasan at patuloy pa ring nararanasan mula sa Kanya, kaya po tayo ay nagnanais na maging epektibong patotoo sa mabuting balita ni Kristo. Punong-puno po ang ating puso ng pasasalamat sa Kanya dahil sa kapatawaran na ating naranasan. Kaya po sa pagsusumikap natin na gawin ang ating buhay na mabisang patotoo sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos, mahalaga po na palagi nating maisaisip na magagawa natin iyon by the help of God who is truly merciful and gracious. So this is not an impossible mission. So with that truth in mind, panghawakan po natin iyon as we tackle one by one the 3 aspects of life that can make every one of us an effective witness of the gospel of the Lord Jesus Christ. So simulan po natin isa-isahin iyon. Una po, ang unang aspeto ng buhay that we must aim for so that we can become effective witnesses of Christ ay life as an offering to God. Your life as an offering to God. Isang buhay na handog sa Diyos. As we aim to be soul winners for Christ, mahalaga po na ma-deal at ma-settle natin personally ang isa pang tanong. Yung tanong na ito, naialay ko na ba ng buong buo ang aking buhay sa Panginoong Jesus? We need to settle that. We need to maging strong doon sa foundation na iyon, na kayang-kaya natin confidently masagot ito, naialay ko na ba ang aking buhay sa Diyos? Ang sabi po kasi sa ating text, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So yun po ang sinasabi sa verse 1 ng ating text. Sa talatang ito po, hinikayat ni Pablo ang mga Kristiyano sa Roma na ialay nila ang kani-kanilang mga buhay as a living sacrifice. Kung bakit ganito po ang sinabi ni Pablo, let me give you a background. Bakit yun ang sinabi ni Pablo na offer your life as living sacrifice? Ito po yung background noon. Noong panahon po ng mga Israelita na nasasakop pa ng Old Covenant, Old Testament, kapag oras na po ng kanilang pagsamba, pupunta po sila sa kawan ng kanilang mga alagang hayop, doon sa kulungan ng mga hayop nila. At mula po sa mga hayop na iyon, na inaalagaan nila, pipili sila doon ng isa na pinakamalusog, walang sakit at anumang bahid ng kapintasan. Kahit malusog siya at walang sakit, pero pipilay-pilay naman, reject. Hindi iyon pwedeng mai-offer. Then, ang gagawin nila doon ay dadalhin sa tabernakulo upang maisakripisyo, yun na kanilang sacrifice. Iyon po ay kakatayin, kailangan papatayin, isa-chop-chop, and then susunugin nila
At yung usok na iyon ang magsisilbing mahalimuyak na handog sa Diyos. That was their way of worshiping God in the Old Testament as had provided by God. However, because Christ has already done the ultimate sacrifice, nagtapos na po ang panahon ng ganoong pamamaraan ng pagsamba. For those who are already in Christ, sa mga nasa new covenant na with God, may panibago ng pamamaraan kung paano sila sasamba sa Diyos. At yun po ang ipinahayag ni Pablo dito sa Romans 12:1. Sa talatangang ito, nagbigay si Pablo sa mga mananampalataya ni Kristo sa Roma ng isang guideline kung paano sila magkakaroon ng isang pamumuhay na kakikitaan ng true and proper worship sa Panginoong Diyos. And that is for them to offer their bodies, their lives to God as a living sacrifice. Kung dati, ang mga Israelita, pipili sila ng isang pinakamaganda doon, dito po, isa lang talaga ang pinili natin, ang ating buhay. At bilang living sacrifice, that life, sabi pa rin ni Paul, must be holy and pleasing sa paningin ng Diyos for it to be their true and proper worship. Kaya po mga kapatid, as we witness to the truthfulness of the gospel, hindi po maaari na kaiba ang ating sinasabi sa ating mga ginagawa. Hindi po ba? People will not believe us if we tell them that we are worshipers of God kung ang buhay naman natin ay hindi kakikitaan ng kabanalan at katuwiran. Actually, hindi nga iyon katanggap-tanggap. That is why it is essential sa ating witnessing o pagpapatotoo ang self-awareness. Bilang mga Kristiyano, dapat ay aware tayo sa kung paano ba tayo nag-aalay ng pagsamba sa Diyos as a living sacrifice. Mahalaga po na malinaw sa ating awareness kung paano ba natin isinasapamuhay ang ating pagiging Kristiyano dahil nga we are witnessing for Christ. Nagpapatotoo tayo para kay Kristo. Let me give you po an example on how essential ang self-awareness, aware tayo sa ating mga ginagawa at sa ating pamumuhay bilang tagusunod ni Kristo. There's a picture here, probably kilala nyo ito. Kilala nyo ba ang magaling na NBA player na si Ja Morant? So sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, siya ang pinaka-importanteng manlalaro ng Memphis Grizzlies, isang team sa NBA. For he exemplifies a prolific and athletic basketball skills. Sa kanyang height na pang point guard lang, ay nakakaya niyang makipagtapatan kahit sa mga malalaking player. Kaya nakakahanga ang kanyang paglalaro. At kaya din, hindi iilang mga kabataan ang humahanga sa galing niya sa pagbabasketball. Gayun pa man, ginulat ng isang balita ang mundo ng NBA dahil si Ja Morant ay pinatawan ng game suspension dahil sa pag-aamba niya ng baril sa isang video na kanyang ipinost sa isang social media. After the suspension, kinailangan din niyang maglaan ng ilang panahon sa pag-attend ng counseling. At kapag nagawa niya iyon, doon pa lang siya pwedeng babalik sa pagbabasketball. Ganito po ang statement ng NBA sa ginawa nilang suspension para kay Ja Morant. The potential for other young people to emulate Ja's conduct is particularly concerning. Under these circumstances, we believe a suspension of 25 games is appropriate and makes clear that engaging in reckless and irresponsible behavior with guns will not be tolerated. 25 games, almost, or about 1/4 ng buong laro. More than 1/4 ng buong laro nila
sa NBA. At nawalan po si Ja Morant ng approximately $7.5 million dahil sa suspension na iyon at naging controversial din ang kanyang pangalan. So that point, mga kapatid, that point of that example is this. Kung sa basketball ay pinakahalagahan kung paano dinadala ng mga manlalaro ang kani-kanilang sarili, whether inside or outside the basketball court, hindi po ba mas lalo't higit na binabantayan dapat ng isang Kristiyano ang kanyang sarili kung paano siya namumuhay bilang isang mananampalataya sapagkat siya ang nagpapatotoo sa mabuting balita ni Kristo. That is why as we offer our lives up to God as a living sacrifice, we need to be aware of how we carry ourselves. We need to watch our actions. Kailangan nating maging maingat kahit man sa ating mga pananalita. We need to pray and ask the Holy Spirit to help us be more aware kung paano ba tayo nagre-respond sa mga mabibigat, nakaka-pressure at nakaka-stress na sitwasyon. Kahit man nag-iisa lang tayo o maraming tao ang nakatingin at nakapaligid sa atin. We need proper self-awareness dahil daily at hindi one time lang ang ating pag-o-offer ng buhay sa Panginoon. Let us remember, we are a living sacrifice. Yung mga hayop noon, one time lang yon, patay sila, and then hanap uli ng isa pang hayop. Tayo, one time offering, but daily ang sacrifice. Nag-aalay tayo ng ating buhay sa Panginoon habang tayo ay namumuhay. And we have to goal na ang ating inaalay na buhay ay holy and pleasing to God. Sapagkat iyon ang isang aspeto ng buhay natin that can make our witnessing effective. A life that is being offered to God daily. Pangalawa po, another aspect that can make our witnessing effective is a life that is not conforming but transforming. Your life that is not conforming but transforming. Ganito po ang sabi sa verse 2a ng Romans 12, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Sa talatang ito, may ibinigay si Pablo na isang utos na nahahati sa dalawang bahagi. Ang utos ay, do not be conformed, but be transformed. That's the command. And obviously, ang unang bahagi po ng utos na ito ay, do not conform, or do not be conformed. Habang ang ikalawang bahagi naman ay, be transformed. Ang sabi po ni John MacArthur sa kanyang study Bible, conformed refers to assuming an outward expression that does not reflect what is really inside. Gumagawa ng panlabas na gawain na hindi nagpapakita ng kung ano talaga ang nasa loob, nasa kalooban. Sa pagkakasabi po ni Pablo sa mga Kristiyano sa Roma na do not conform, may napapansin po kasi siya at that time na nagsisimulang conformation ng iglesia sa pattern ng pamumuhay ng mga tao sa syudad na iyon. Nakikita niya na o napapansin niya na parang may conformation na sa mga believers dito sa Roma. Kaya sinabihan sila ni Pablo na stop doing that. Yung Greek word po na nag-translate sa conform o pinanggalingan ng conform, ang expression noon ay stop doing that. So, which also means as Christians, we must refuse accepting things that of this world. Bilang Kristiyano, hindi po lahat ng bagay dito sa mundo ay handa kaagad tayong tanggapin at i-celebrate. Marunong din dapat tayong tumanggi in a nice way. Nang sinabi po ni Pablo sa mga Roman believer na, do not conform to the pattern of this world,
Ang ibig ding sabihin po niya doon ay dapat hindi na sila nagsasagawa ng mga bagay na hindi naaayon sa kung ano ang identity nila. Nagpapaalala po si Pablo na ang lahat ng mga nasa kay Kristo ay mga living witnesses na ng life-changing power of the gospel. Kaya po, instead of conforming to the way of life of this world, dapat ang nangyayari na sa isang Kristiyano ay they are being transformed by the gospel of Christ. Kumbaga, it is expected that every believer of Christ must believe that he or she is already a new creation. That the old self is gone, no more, and the new life has come. Ito na siya. At kasabay din po ng pagkakaroon natin ng buhay na binago ni Kristo ay ang ating pagnanais na buguhin na rin ang ating paraan ng pag-iisip. Sabi nga ni Pablo, be transformed by the renewing of your mind. Ibig sabihin, sa ating araw-araw na pamumuhay, there must be a renewal of mind that is happening. A renewing of mind that is taking place. The old way of thinking is gone from us bago tayo pa naging Kristiyano, and the mind of Christ is being upon us na. Ito na yung nag-overrule sa pamamaraan natin ng pag-iisip. Kaya po, hindi na dapat kagaya ng sistema ng mundo kasama ang mga prinsipyo, paniniwala at pinakahalagahan niyon ang nasa puso ng isang mananampalataya ni Kristo, kundi isang buhay that is already being transformed by Christ through the Holy Spirit. Ngayong panahon po na to talagang napakadaling mag-share ng iyong life principle, di po ba? Mayroon lang isang artista na nagsabi, hindi siya naniniwala sa kasal kasi papel lang iyon. Akala niya para bang pag sinubmit mo yung marriage certificate nyo at pinunit mo iyon, wala na. Yun lang daw ang kasal. So that's one life principle. Isang paniniwala iyon na naririnig natin sa araw-araw. Pero bilang Kristiyano, we must know how to refuse, to resist principles, life na hindi naaayon sa salita ng Diyos. Ang tawag nga po natin doon ay sanctification, which means ang isang Kristiyano ay nag-iiba na sa iba. Huwag po tayong matakot na naiiba na tayo sa iba. Yan daw ang isang fear ng isang tao. Fear to be uncommon. Fear to be not belong. Pero ganun po talaga ang isang Kristiyano. We are not conforming to the pattern of this world, but we are transforming na. Mag-iiba po talaga tayo sa kanila. The way we speak, the way we think, the way we live na. Allow me to share to you one story in relation to that point na sinasabi natin. Nung ako po ay kabataan pa, madalas kong marinig sa aking pastor ang paborito niyang illustration kapag ang pinag-uusapan na ay Christian living. Paborito niyang i-share iyon. Mayroon daw siyang nilapitan na isang lalaki to share the gospel. Pero po tinanggihan siya. Ang ikinagulat niya sa pagtanggi ng lalaki ay ang dahilan niyon kung bakit ayaw niyang maging born again at mas gusto na lang manatiling Roman Catholic. Ang sabi po ng lalaki, pasensya na pastor, ayaw ko sa born again na yan. Bakit naman? Sagot ni pastor. Sabi ng lalaki, yung kapitbahay ko kasi, sabi nila born again daw sila, pero halos araw-araw naman silang nagbabangayan, nagsisigawan sa bahay nila, at nagbabatuhan pa ng plato kapag nag-aaway. Pastor, ayaw ko lang sa magulong pamumuhay. Napailing na lang si pastor sa narinig niyang iyon. Ang nakakalungkot po doon, mga kapatid, sa istorya na iyon, dahil sa hindi magandang testimony ng mag-asawang iyon, nag-akala ang lalaki na magulong pamumuhay ang papasukin ng isang nagiging born again.
We do not question the truthfulness of their being Christians. It is between them and Christ. But, mga kapatid, it is a serious concern kung paano sila nagiging witness ni Kristo sa kanilang kapitbahayan. And that is one example why it is significant na ang buhay ng isang Kristiyano ay nagbabago sa araw-araw. Let us remember, mga kapatid, as we share the gospel to other people, we also share to them our story. Which is also our testimony. We tell to them our story as we testify about the truthfulness and the life-changing power of the gospel. Mayroon nga pong patotoo si Pablo na mababasa sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Tingnan po natin yung testimony niya na yon. Ang sabi niya, "But we have this treasure in jars of clay to show that this all-surpassing power is from God and not from us." Mga kapatid, of course, we are not flawless Christians. We still struggle against our old nature, which is also our old self. There are times that we still fail in our testimony. Nagkakamali pa rin tayo at nagkakasala. Nagagalit pa rin tayo. Naiinggit pa rin tayo sa kung ano ang meron ang iba. Nakakaramdam pa rin ang bawat isa sa atin ng takot at pangamba. At minsan pa nga, ay nakakaayon pa rin tayo sa takbo ng mundong ito, lalo na sa pressure ng peer pressure. Bagamat aware po, in Romans 7:15, bagamat aware si Pablo sa shortcomings niya, hindi rin niya maunawaan ang kanyang sarili. Patotoo rin to ni Pablo, sapagkat hindi niya nagagawa ang gusto niya sanang gawin, sa halip ang hindi niya ninanais ang siyang niyang nagagawa. Sabi niya, I cannot understand myself. What I want to do, I cannot do, I do not do. But what I hate to do, yun pa ang aking nagagawa. Kaya nga po, para sa kanya, that treasure, which is the precious gospel of Christ, is in jars of clay. We, Christians, are like jars of clay. Madali po tayong mabasag. Madali tayong magkaroon ng lamat. Madali tayong mahulog sa tukso at pagkakasala. Kung hindi lamang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, hindi natin kakayaning makabangon at makabalik sa Kanya. And that is what we testify. That is what we testify. We are living witnesses to the empowerment of God, that we do not conform to the pattern of this world. Instead, we transform into the likeness of Christ as we walk in His daily sufficient grace. Kahit mayroong mistakes, kahit mayroong pagbagsak dahil sa pagkakasala, we still stand up proudly and confidently because we are living in the rhythm of God's grace. Our assurance is the unfailing and steadfast love of God that keeps on reminding us, sige lang anak, you are forgiven, and one day you will be complete. And that is another aspect of life that we must aim for, as it can make our witnessing effective. A life that is not conforming, but transforming. It's fine. It's fine who you are right now, as long as you are in Christ, because you are transforming. Aim to not be conformed into the pattern of this world, and you will see clearly how you are being transformed
by God. It's a wonderful story. Lastly po, another aspect of life na makakatulong sa ating epektibong pagpapatotoo ay a life that aligns to the will of God. Your life that aligns to the will of God. Sa verse 2b po, sa verse 2b naman ng Romans 12, ito ang sinasabi. Then, you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. As we read this verse, meron pong implication tayong mapapansin. There is an implication sa talatang ito that Christian should be able to test and approve what God's will is. Yung test doon is parang inaalam-alam mo. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Yung bang you are trying to weigh things, weigh situations. So dapat po, ang implication dito ay dapat nagagawa ng isang Kristiyano na malaman kung ano ba ang kalooban ng Diyos sapagkat iyon ang kinakailangan niyang gagawin. It should be clear to every Christian that he or she cannot testify for something that is not in accordance to God's will. Alalahanin po natin na hindi tayo tinawag ng Diyos na magpatotoo sa isang bagay na hindi naman ayon sa kalooban niya. That is why at a kind of testimony na sa mind lang, but hindi totoo sa buhay, parang hindi siya ganun ka-powerful, di po ba? Now, the important question dito sa verse na ito, ano ba ang tinutukoy ni Pablo na will ng God? That's a good question, di po ba? What is that will of God that we must align our lives to? Na tinutukoy ni Pablo dito sa Romans 12:2. Now, kung titignan po natin ang context ng verse 2, let us try to read again and again yung verses 1 and 2. Malalaman po natin na ang tinutukoy dito ni Pablo na will ng God ay ang tinatawag na God's will of command. God's will of command. Ibig sabihin, nakapaloob po sa mga kautusan ng Diyos kung ano ba ang nasa kalooban niya. Kung merong iniutos ang Diyos, ibig sabihin, yun ang kalooban niya. Wala pong iniutos ang Diyos na hindi niya ninanais iyon. Everything that He commanded, everything that He commands, nanggagaling iyon at nanggaling iyon sa puso at kaibuturan ng kalooban niya. Gaya nga po dito sa ating talata. Makikita po natin dito that it is God's will that every Christian shall offer up their lives to Him. Yun ang isang command ng God. Offer your body. So that's the will of God na kailangan nilang ma-test and ma-approve. And then, also, it is God's will for believers to not be conformed to the pattern of this world. Because it is His will that every follower of Christ would be transformed with their lives. So that is how a person would know the will of God every day. Di ba madalas tanong natin yan, ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Ang kalooban ng Diyos sa atin ay sumunod sa kautusan niya. Ang kalooban ng Diyos sa atin is i-offer natin ang ating bodies as a living sacrifice. Ang kalooban ng Diyos ay hindi na tayo nagko-conform sa pattern of this world. Nakakaya na natin ang pressure. Nakakaya na natin i-overcome yung mga nahihiya tayo na makita sa ating buhay na mga pagbabago. At kalooban din ng Diyos na mag-transform tayo by the work of Holy Spirit sa buhay niya. Yun po ang kalooban ng Diyos sa atin daily. Kaya po, lahat ng ipinag-uutos ng Diyos ay pawang kalooban niya, kaya ating mahalagang alamin sa ating buhay, ano ba ang ipinag-uutos niya? At kung gayon nga po, bilang mga tinawag ng Panginoon upang magpatotoo,
Ang kalooban po ng Diyos, ang mga bagay na dapat ay ating pinagsusumikapang mates at madiscern sa mga sitwasyon ng ating pamumuhay sapagkat iyon ang kinakailangan nating susundin. As we testify sa Panginoong Diyos at sa gospel, let us know ano bang sinuutos ng Panginoon sa sitwasyon na ito. Iyon ang pinapatotoo natin. Let me give you po an example. Marahil ay pamilyar po tayo sa kina Nadab at Abihu. So yung mga talagang nakikinig sa Sunday School na laman na nila ang kwento ni Nadab at Abihu. Sila po ay mga anak ni Aaron, chief priest na pinili ng Diyos na maglingkod sa kanya. At kasama niya sa paglilingkod yung mga anak niya na mga associate priest naman din niya. Ang kanilang paglilingkod ay gagawin sa tabernacle at marami pong gawain doon. By the way, ang tabernakulo po ay simbolo ng presensya ng Diyos among the Israelites at nagsilbiring lugar pananambahan ng mga Israelita. Diyo makati yung dalawa. So, nung dumating na po yung time na i-ordain sila na maging priest ng God para sa tabernakulo, nagkaroon po ng 7 days of ordination service, then culmination sa ika-8 araw. Then, after yung 8 days na yon, nagsimula ng maglingkod sa tabernakulo sina Nadab at Abihu sa mga following days. Ang isa sa mga tungkulin nila Nadab at Abihu ay panatilihing nagniningas ang incense sa altar ng Diyos. Kaya kailangan nilang gampanan iyon sa araw-araw. Dapat hindi mamamatay yung apoy doon sa altar of incense. So dapat babantayan nila iyon. Nag-utos din si Yahweh ng kung paano ang pagproseso ng gagawin, what kind of oil ang gagamitin nila, at what kind of fire ang gagamitin nila sa pagsusunog na iyon. At ganito po ang sinabi sa Leviticus 10:1-2 sa ginawang paglilingkod ni Nadab at Abihu sa isang araw. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, sapagkat hindi ito iyong iniutos sa kanila ni Yahweh. Kaya, mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at tinupok sila. Mga kapatid, this life story is a strong reminder for us that as we do the ministry of soul winning and witnessing for the gospel of Christ, napakahalaga na naka-align ang ating buhay sa kalooban ng Diyos. In aligning our lives to the will of God, we need to daily renew our mind and fill it with the Word of God that can be read and found in the Bible. Do you want your statement to be so inspiring? Fill your mind with the Word of God because the Word of God is so full of things that is not of this world. Uncommon beliefs, uncommon encouragement. Likewise, we need to apply day by day sa ating buhay ang mga biblical truths na natututunan natin sa ating pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. With our words na nanggagaling sa mga katuroan sa salita at may kaakibat na application sa ating buhay, what a powerful life testimony. What a powerful life story it can be. Tandaan po natin ang mga necessities na ito sapagkat ito po ang mabisang paraan upang malaman natin kung ano ba ang kalooban ng Diyos at makasunod sa mga iyon. Read your Bible daily and apply it.
Sa gayon, habang patuloy po natin na ina-align ang ating buhay sa kalooban ng Diyos, doon din natin unti-unting natutuklasan na ang kalooban pala ng Diyos ay mabuti, ganap, at kalugod-lugod. At yun po ang kalooban ng Diyos na kailangan nating maipaalam sa bawat taong naliligaw pa ng landas. So yun po ang mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong umagang ito. Today, the Word of God encourages you to be an effective witness of the life-changing power of the gospel. As we go to be an effective witness of the gospel, there are 3 aspects of life that we must aim for. Let me remind you of those. Una, your life as an offering to God. Pangalawa, your life that is not conforming but transforming. At pangatlo, your life that aligns to the will of God. And as I conclude this message, balikan po natin ang katotohanang ating ipinahayag sa pag-uumpisa ng mensaheng ito. Embrace po natin ito. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, upang maiwasan po na ma-overwhelm tayo sa mga kinakailangan nating gagawin upang maging epektibong patotoo ng mabuting balita ni Kristo, let us focus firmly our eyes on the abundance of the mercy of God. The mercy of God is always available for you to empower and to enable you to be an effective witness of the Lord Jesus Christ. Believe in the life-changing of the power of the gospel, and surely, brethren, you and I can effectively testify for it. The Lord bless us all. Let's get into the game and win. Amen? Papuri para sa ating Panginoon. In response to God's message, you may just stay seated in your seats and sing this song with us as we live as a reflection of God's mercy in our lives.
Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Siya ang nagtutuwi sa aking daan. Kung iisipin ko lamang, sa kahapon ko siya ang kulang. Sa aking mga kailangan, higit siya sa sino pa man. Ang aking buhay ay binago niya magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y pag-ariin siya, ano